Magandang araw mga bata! Para sa unang araw, salitang magkasing kahulugan, pagtukoy sa nagsasalaysay, pagpapahayag ng reaksyon, at pagbasa ng may damdamin. Kapareho ng kahulugan. Ibigay ang kasing kahulugan ng mga sumusunod na salita. Masaya, masaya, maligaya. Galit, galit, poot. Maganda, maganda, marikit. Mahusay, mahusay, magaling. Malakas, malakas, matatag. Ang magkasing kahulugan ay mga salitang magkapares ang kahulugan. Halimbawa, mabilis, matulin, malinis, maayos, malamig, maginaw, bahay, tahanan. Payapa, tahimik, mataas, matayog, paaralan, eskwelahan, malungkot, nalulumbay. Pagtukoy sa nagsasalaysay. Ang nagsasalaysay ay kung sino ang nagkukwento sa isang kwento. Maaaring unang panauhan, ikalawang panauhan, o ikatlong panauhan. Halimbawa, pumasok ako ng maaga sa paaralan. Sinalubong ako ng aking guro at ng aking mga kaibigan. Masaya akong nag-aral ngayon. Sino ang nagsasalaysay? Nakita ni Ana na umiiyak si Ben. Nawawala raw ang laruan niya. Tinulungan niya si Ben na hanapin ito sa ilalim ng mesa. Sino ang nagsasalaysay? Inutusan kami ng guro na linisin ang silid-aralan. Winalis sila Mark at Liza ang sahig habang ako naman ay nagpunas ng mesa. Sino ang nagsasalaysay? Pagbasa ng may damdamin at tamang bilis. Una, basahin ayon sa nararamdaman ng karakter. Pangalawa, iwasang masyadong mabilis o mabagal. Pangatlo, unawain muna bago basahin. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap na may tamang damdamin. Yay! Nanalo tayo sa laro! Pakisira naman po ang pinto. Ay naku, nasira ang aking paboritong laruan. Tumigil ka! Delikado dyan. Salamat po sa tulong ninyo. Basahin natin. Ang payong ni Nita.
Ako, si Nita. Isang umaga, papasok ako sa paaralan nang biglang umulan. Wala akong dalang payong at nag-aalala ako na mababasa ang aking mga gamit. Napansin ito ng aking kaklasing si Lila. Lumapit siya at sinabi, "Nita, halika, magpayong tayo ng sabay." Dahil dito, hindi ako nabasa at nakarating kami sa paaralan na tuyo ang aming mga damit. Masaya ako sa ipinakitang kabaitan ni Lila. Nangako ako sa aking sarili na gagawin ko rin ang ganoong kabutihan sa iba. Sino ang nagsasalaysay sa kwento? Ano ang problema ni Nita? Sino ang tumulong sa kanya? At paano? Ano ang naramdaman ni Nita? Ano ang reaksyon mo sa ginawa ni Lila? Ang magkasing kahulugan ay mga salitang pareho ang kahulugan. Ang nagsasalaysay ay ang taong nagkukwento sa kwento. Ang reaksyon ay opinyon o nararamdaman tungkol sa pangyayari. Sa pagbabasa, mahalagang gumamit ng tamang damdamin at tamang bilis upang maintindihan ng nakikinig. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang kasing kahulugan ng masaya ay ang kasing kahulugan ng maganda ay sa pangungusap na ako si Nita papasok sa paaralan, sino ang nagsasalaysay? Ano ang pinakamainam na reaksyon sa ginawang pagtulong ni Lila? Paano ka dapat magbasa ng pangungusap? Ikalawang araw, paggamit ng high-frequency words sa tambalang pangungusap, pagtukoy sa salitang naglalarawan sa panahon at pinangyarihan, at pagbasa ng wasto. Basahin natin ang mga high-frequency words. Ako, kami, dito, doon, ngayon, kahapon, bukas, umaga, hapon, gabi, habang, at. Ang mga high-frequency words ay mga salitang madalas nakikita at ginagamit. Ginagamit natin ang mga ito sa pag-uugnay ng mga salita, parirala o pangungusap sa pagbuo ng tambalang pangungusap. Halimbawa, nagwalis ako sa bahay at nag-aral ako ng maaga. Naglaro kami sa parke habang maliwanag pa. Mga salitang naglalarawan sa panahon at pinangyarihan. Panahon, ngayon, kahapon, bukas, umaga, hapon, gabi. Pinangyarihan o lugar.
Dito, doon, bahay, silid-aralan, parke, at dalampasigan. Halimbawa, nagbasa ako kaninang umaga. Naglaro kami doon sa parke. Pagbasa ng wasto. Una, basahin ng tama ang bawat salita. Pangalawa, gumamit ng tamang bilis. Pangatlo, huwag magmadali. Alamin ang kahulugan. Pang-apat, gamitin ang damdamin kung kinakailangan. Basahin natin. Aking umagang masaya. Ngayon ay Sabado at maaliwalas ang umaga. Ako ay nagising ng maaga dito sa aming bahay. Dito ko nakita ang aking ina na naglilinis sa bakuran, kaya tinulungan ko siya. Pagkatapos namin maglinis, pumunta kami doon sa parke upang maglakad-lakad. Masaya ako dahil sariwa ang hangin at maliwanag ang paligid. Naglaro pa kami sandali habang hinihintay namin ang aking ama. Naging masaya ang aking umaga dahil kasama ko ang aking pamilya. Anong araw nangyari ang kwento? Saan nagising ang bata? Sino ang una niyang nakita? Saan sila nagpunta pagkatapos maglinis? Anong naramdaman ng bata at bakit? Ang high-frequency words ay mga salitang madalas nating gamitin sa pangungusap. Ang tambalang pangungusap ay dalawang payak na pangungusap na pinagduktong ng pangatnig. Ang panahon at pinangyarihan ay nakakatulong upang malinaw na masabi kung kailan at saan naganap ang kilos. Mahalaga ang wastong pagbasa upang maipahayag ng malinaw ang ating ideya. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Piliin ang tamang tambalang pangungusap. Ano ang high-frequency word sa pangungusap? Ano ang salitang nagsasaad ng panahon? Ano ang salitang nagsasaad ng lugar? Paano ka dapat magbasa ng pangungusap? Ikatlong araw, salitang magkasing kahulugan, pagbibigay ng posibleng wakas, pagbasa ng may damdamin at tamang bilis. Pareho ba ang kahulugan? Pumalakpak ng 3 beses kung ang mga salita ay magkasing kahulugan at isa palakpak kung hindi. Masarap, malinamnam.
mabuti, masama, malakas, mahina, maganda, marikit, matangkad, mataas. Ang magkasing kahulugan ay mga salitang magkapareho ang kahulugan. Halimbawa, masaya, maligaya, malungkot, malumbay, mabilis, matulin. Pagbibigay ng posibleng wakas. Ang posibleng wakas ay malinaw, makatotohanan at naaayon sa takbo ng kwento. Hindi kailangang eksaktong wakas ng akda, basta posibleng mangyari. Halimbawa, kung natagpuang umiiyak ang bata dahil nawawala ang laruan, ano ang posibleng wakas? Posibleng wakas, natagpuan niya ang laruan sa ilalim ng kanyang kama at natuwa siya. Pagbasa ng wasto. Una, basahin ng tama ang bawat salita. Pangalawa, gumamit ng tamang bilis. Pangatlo, huwag magmadali. Alamin ang kahulugan. Pang-apat, gamitin ang damdamin kung kinakailangan. Basahin natin. Ang nawawalang pitaka. Habang naglalakad si Lira pauwi, may napansin siyang maliit na pitaka sa tabi ng puno. Dinampot niya ito at binuksan. May laman itong pera at isang maliit na larawan ng isang pamilya. Naisip ni Lira na baka nag-aalala na ang may-ari. Kaya nagpasya siyang dalhin ito sa barangay upang maitanyag at maibalik sa may-ari. Habang hawak niya ang pitaka, nagdarasal siyang sana ay mahanap agad ang may-ari upang hindi ito mag-alala. Ano ang nakita ni Lira sa tabi ng puno? Ano ang laman ng pitaka? Ano ang ginawa ni Lira sa pitaka? Bakit kaya nagdarasal si Lira? Ano ang posibleng wakas ng kwento? Ang magkasing kahulugan ay mga salitang magkapareho ang kahulugan. Ang posibleng wakas ay pagtatapos na maaaring mangyari batay sa daloy ng kwento. Sa pagbabasa, mahalagang gumamit ng damdamin at tamang bilis para mas maintindihan ng nakikinig. Gawin natin. Basahin ang sitwasyon. Piliin ang letra ng angkop na sagot. Ano ang kasing kahulugan ng masaya? Ano ang kasing kahulugan ng mabilis? Si Ana ay nakakita ng nawawalang aso.
Ano ang posibleng wakas? Dapat magbasa ng sa kwentong Ang Nawawalang Pitaka, ano ang ginawa ni Lira? Gawin natin. Basahin ang sitwasyon at isulat ang posibleng wakas ng pangyayari. Ika-4 na araw, high frequency words, tambalang pangungusap, salitang naglalarawan sa paraan ng pagkilos at wastong pagbasa. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Paano nila ginagawa ang kilos? Mabagal ba? Mabilis? Maingat? Masigla? Sa aralin ngayon, gagamit tayo ng high frequency words at gagawa ng tambalang pangungusap tungkol sa ating karanasan. Tutukuyin din natin ang mga salitang naglalarawan sa paraan ng paggawa ng kilos tulad ng maingat, mabilis, tahimik, masipag. Basahin natin. Ako. Kami. Dito. Doon. Ngayon. Kahapon. Habang. At. Kaya. Ang mga high frequency words ay mga salitang madalas gamitin sa pangungusap. Tambalang pangungusap. Tambalang pangungusap ay mga dalawang payak na pangungusap at isang pangatnig. Ang mga pangatnig ay at, ngunit, habang, kaya, o. Halimbawa, naglinis ako ng kwarto at tinulungan ko si nanay sa paghuhugas. Tumatakbo kami sa parke habang maliwanag ang araw. Salitang naglalarawan sa paraan ng pagkilos. Ito ay nagsasabi kung paano ginawa ang kilos. Maingat, mabilis, masigla, tahimik, masipag, marahan. Halimbawa, naglakad siya ng maingat sa kalsada. Sumagot ako ng masigla sa klase. Pagbasa ng wasto. Una, basahin ng malinaw ang bawat salita. Pangalawa, gumamit ng tamang bilis. Pangatlo, basahin ayon sa tamang tono at damdamin. Pang-apat, intindihin ang kahulugan. Basahin natin. Ang maingat na magsasaka. Ako si Lando at nakatira kami sa isang maliit na baryo. Dito ako tumutulong sa aking tatay
na magsaka tuwing umaga. Isang araw, nakita ko siyang nagtatanim ng maingat upang hindi masira ang mga punla. Kaya tinularan ko siya at nagtanim ako ng masipag. Pagkatapos naming magtanim, naglinis kami ng paligid habang nag-uusap tungkol sa aming bansa. Sabi ni tatay, kung lahat tayo ay magsisikap, uunlad ang ating bayan. Napangiti ako dahil gusto kong makatulong sa aming bansa sa simpleng paraan. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang ginagawa nila tuwing umaga? Paano nagtanim ang tatay ni Lando? Paano naman nagtanim si Lando? Ano ang aral ng kwento? Ang mga high-frequency words ay mga salitang madalas gamitin sa pangungusap. Ang tambalang pangungusap ay may dalawang payak na pangungusap na pinagdudugtong ng pangatnig. Ang mga salitang naglalarawan sa paraan ng pagkilos ay nagsasabi kung paano ginawa ang kilos. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Piliin ang high frequency word. Alin ang tambalang pangungusap? Alin ang naglalarawan sa paraan ng pagkilos? Naglilinis ako ng sa kwento, paano nagtanim si Lando. Gawin natin. Sa lungguhitan ang salitang naglalarawan ng kilos. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!